Update sa supply ng kuryente sa Mindanao matapos sa malakas na lindol at ang tinatalakay na parusa o penalty sa mga power firms sa Visayas dahil sa patuloy na power outages. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Yusek, maaari niyo po bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa mga lugar, partikular sa Mindanao na tinamaan nga po ng lindol? May mga lugar pa po bang walang supply ng kuryente? Meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor kung saan po meron pa po tayong mga customer or consumers na hindi po nabibigyan ng kuryente. Dahil ito po ay nasa mga dulong linya na natin, ang dalawa pong distribution utilities natin na meron pang kakulangan sa serbisyo ng kuryente ay yung ating South Cotabato Electric Cooperative 2. Nasasakupan po niyan ang General Santos. At ito pong ating Davao del Sur Electric Cooperative. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong tinatarget na more than 30,000 consumers pa po ang hindi pa po natin nabibigyan ng serbisyo. Yusek, sa ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para matiyak na maibabalik agad itong supply ng kuryente sa mga apektadong lugar? Unang-una po, nakatulong po sa atin yung tinatawag nating Task Force Kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ito po ay natutulungan din ng ating pong regional hub kung saan po meron po tayong nai-imbak na mga pangunahing supplies and materials na nakahanda kung sakali nga po may mga kalamidad dumating kagaya nitong paglindol. Okay. Yusek, sa inyo po monitoring, mayroon bang inaasahang pagtaas sa demand ng kuryente sa mga lugar na ito, lalo na po sa panahon ng rehabilitasyon at recovery o yung kanilang pagbangon? Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Dahil habang umiinit po, mas tumataas po ang konsumo ng kuryente natin dahil mas marami po tayong mga equipmong pampalamig na ginagamit, kagaya po ng air conditioning system at mga electric fan. Ganon din po, kung masyadong mataas ng temperatura, may epekto rin po ito sa ating mga power plants, kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng ating mga power plants at ito po ay kinakailangan i-maintain na natin ng maigi para naman po hindi sila masira. Yusek, sa ibang usapin naman po, ano yung posibleng parusa na kinukonsider ng DOE laban sa mga power generation companies na matagal nang nakararanas ng forced outages at paano ito makatutulong para mapabuti naman yung supply ng kuryente sa Visayas? Ang unang-una po dyan, naglabas po tayo ng mga Department Philcrea kung saan po ang polisiya natin ay nagbibigay ng mga standards, yung pong performance na hindi lang po ng mga planta kundi pati po ng ating mga linya ng kuryente. Ang kagawaran po ng enerhiya, ang tangi po natin gawin dahil tayo po ay policy body, ay yung pagbawi po ng ating tinatawag na Certificate of Endorsement. Kung saan po, ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang, siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magko-conduct ng hearing kung kinakailangan at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalties na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission. Okay. Sa ginagawa naman pong assessment ng DOE sa mga planta na mahigit 6 na buwan ng offline o paulit-ulit po na nagkakaroon ng forced outage kada taon, ano-ano po ang mga batayan na tinitignan ninyo, Yusek, upang matukoy kung may pananagutan po ang isang kumpanya? Dito po, sa ating pag-inspeksyon at pag-iimbestiga po, inaalam po natin
kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng kaukulang repair or maintenance ang mga planta. Atin pong dinedetermine kung ang pagkukulang ay dahil sa kumpanya o dahil na rin po sa kanilang mga teknolohiya. Alam naman po natin na may mga planta rin na kung tutuusin sa ngayon ay lagpas na po ng 10 taon na nagbibigay ng serbisyo, kung kaya may kahirapan na rin po ang pagme-maintenance ng mga ito. So kung hindi po sapat at mapatunayan po natin na sa pagkukulang ng mga may-ari ng mga power plants ang kadahilanan kung kaya ito hindi nanunumbalik sa serbisyo, kagaya po na nabanggit ko kanina, pwede pong bawiin ng Department of Energy ang kanyang endorsement na siya pong magtutulak naman kung kinakailangan na pong pahintuin o hindi ang mga planta. Yusek, paano naman po binabalanse ng DOE yung pangangailangan na panagutin yung mga kumpanyang may problema sa planta habang tinitiyak naman na hindi magpapalala yung pagkukulang ng supply ng kuryente kapag pinatawan sila ng mabigat na parusa o kanselasyon ng kanilang lisensya? Tayo po sa kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo na po at tayo'y nagtataguyod ng tinatawag nating renewable energy. Ating pong matamang tinututukan ang development ng ating mga renewable energy projects. Meron po tayong binabantayan na ang kabuuan po ay 12,000 megawatts sa taon pong hanggang 2028. So dapat po itong mga committed na power plants po na ito ay matuloy at mag-commission po on time. Sa kasalukuyan po, ngayong taong ito, ang tinitingnan po natin ay humigit kumulang 2,000 megawatts ang dapat makapasok. At so, unang bahagi po nitong taon, nakikita na po natin na meron po tayong 1,400 megawatts na online na. Okay. Yusek, dahil halos isang buwan nang nakararanas ng red alert o red at yellow alerts itong Visayas, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng DOE para po maiwasan ang rotational brownouts at mabawasan po ang epekto nito lalo na sa mga residential area? Sa pangunguna po ng ating kalihim, si Secretary Sharon Garin, nagbigay na po siya ng instruction kung paano tayo makakapagdagdag ng serbisyo ng kuryente sa mamamagitan po ng pag-identify ng mga bagong planta na madaling maiitayo na unang-una po, ang plantang ito ay dapat hindi lamang enerhiya maiibigay kung hindi makapagbigay din ito ng tinatawag po nating ancillary services o yung reserba ng kuryente kung kinakailangan. So sa kasalukuyan po ay meron tayong tinatantiyan na umigit kumulang ay 200 megawatts. Ang karamihan po dito ay battery energy storage system na ating pong isinasaayos. At dapat po ito ay maitayo natin sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. So Yusek, pinag-aaralan din daw yung pagdadagdag ng 150 hanggang 200 megawatts na kapasidad sa pamamagitan naman ng mga power barge at iba pang planta. Gaano po ito kabilis maipatutubad? Tsaka sapat po ba ito para matugunan yung kasalukuyang kakulangan ng supply sa Visayas? Malaki pong tulong kung magkakaroon tayo ng ma-identify na power barge na pwede pong ilipat kung ito po ay nandito sa Pilipinas na at hindi naman ginagamit. Meron na po tayong nakitang isa, may capacity po ito na 70 megawatts. Datapot ang ating pong challenge ay hindi po madali ang paglilipat ng mga power barge. Maging ito po ay galing sa ibang bansa, kung mayroon man tayong ma-identify, mas matagal po ang kinakailangan panahon. Ang tantiya po natin ay aabutin ng 6 na buwan para lang po ilipat ang isang power barge buhat sa kanilang ngayong pinagkakatayuan. Kaya nasa konsiderasyon po yan ng ating Department of Energy para sa pangmatagalang solusyon. Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, gayon din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan nga po ng lindol. Doon po, maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, kami po ay patuloy na gumagawa ng paraan na pinangungunahan po ang restoration projects natin ng ating ng mga electric cooperatives ng ating National Electrification Administration. Samantalang ang ating Task Force on Energy Resiliency ay aktibo pong nagmo-monitor ng lahat ng ginagawa. Tinatantya po natin na
kung maaari po ay matapos na po natin, nagpabigyan na po natin ng serbisyo ng kuryente bukas, yung mga natitira pa nating mga konsumidor na sa kasalukuyan po ay wala pang serbisyo ng kuryente. Sa atin naman pong ibang mga kababayan, kami po ay naghihikayat na sa panahon po ng tag-init, lalo na po papasok ang El Nino, sana po ay makiisa hinggil po dito sa ating itinataguyod na energy efficiency and conservation. Ang isa pong aktibidades na atin pong pinangungunuan ngayon ay yung po tinatawag natin na ONE or Oras na ng Efficiency, kung saan po humihingi po tayo ng 1 oras kada araw ng Sabado buhat alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, kung saan po tayo po ay magpatay ng mga hindi kinakailangang mga ilaw at mga appliances. Atin po munang patayin, hugutin sa pagkakasaksak, at ito po ay makakapagbigay ng malaking tulong para po sa pagbawas ng ating konsumo. Atin pong itataguyod yung ating pong tinatawag na energy efficiency and conservation. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan.